Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang yung link. Message lang kayo. Okay, so tignan natin kanina pa tong love reading. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong The Hierophant. So, nakikita ko yung iba dito, no? Mukhang masaya naman kayo sa relationship nyo at mukhang nag-e-enjoy din yung person nyo sa inyo. Pwedeng hindi lang siya, guys, masyadong showy, pero masaya siya sa inyo. Nakakapagbigay ka, guys, ng positive vibe sa taong to, no? Masaya ka sigurong kasama, like, mapagbiro, joker, hindi pong hindi ka aware na nakakapagpatawa ka pala. Ang simpleng salita mo lang guys is nakakapagbigay ng kaligayahan sa ibang tao. So alam niyo guys, sabi nila, matalino ang taong marunong magpatawa. Okay, kasi nakuha nila yung kiliti ng mga tao sa paligid nila. At sila din yung mga taong marunong mag-market eh. May mga potential yan pagdating sa mga business. Kasi nga, sipin niya nakukuha nila yung loob ng mga tao sa paligid nila. Nakuha nila yung kilite. Diba? So, ayun, nasabi ko lang. By the way, balik tayo sa topic. Kanina itong love reading. Oh, mukhang meron tong surprise sa inyo ngayong Valentine's. Ayan, no, may letter. May pa-letter pa siya and pa-flower. Okay? Pwedeng baka iprank ka pa nitong taong to, guys. Tignan mo, oh. Yung tipong pinapagalit ka niya para clueless ka sa mga bagay-bagay, no? Like, hindi ka aware na meron pala siyang surprise sa inyo. Then, ayan, may surprise siya sa inyo ngayong Valentine's, no? Baka i-prank ka lang niya na kunyari wala siyang plano, na wala siyang gustong gawin, wala siyang surprise like flowers, chocolate, walang ganon. So, pa-date. Wala din siguro, na sinasabi niya siguro na wala tayong pera ngayon, tiis-tiis na lang muna. So, may death and revert kasi dito, oh. Siguro siya din mismo, hindi niya rin naman hindi niya rin naman siguro talaga, hindi rin siya aware na may mga ganito pala, hindi siya aware na may perang paparating din sa kanya, death and revert. Ibig sabihin, yung sinabi niya sa'yo talagang totoo yun, pero hindi niya na-expect na may paparating palang blessing. So, I think may celebration na mangyayari, pwedeng outing, kasama din yung family. So, malaking celebration yung nakikita ko dito, guys. Oo, parang reunion eh. So, check pa natin. Kanina tong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong, ayan, Ace of Wands. Okay, temptation. May nakikita ko dito, guys. Pag sinabi kasi temptation, ingat ka, no? Siyempre, dapat hindi lang siya yung magso-surprise. Dapat i-surprise mo din siya. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, grabe yung pagmamahal sa inyo to ng person mo. Sobrang attracted talaga siya sa inyo kasi ikaw lang yung papasok sa isip niya. Sa inyo lang siya, guys, nasaseksihan, nagagandahan, nagagwapuhan. Ikaw lang yung apple of the eye nito ni person, no? So, kaya marami siyang plano talaga sa inyo ngayong Valentine's. Ayan, so sa mga nag-e-expect ng gift, surprise. Pati ba sa inyo guys, di na kayo nag-expect eh. Okay? Hindi nyo na iniisip na baka may mga ganitong ganap, pero ito na nga mukhang paparating sa inyo to. Clueless lang kayo sa bagay na to.
By the way, check pa natin. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. Wow, family. Mukhang may bonding talaga. Oh, may mga kasama pang family, guys. Okay. So, nakikita ko rin dito, parang ano to, mukhang mag-enjoy talaga kayo, oh. Kasama yung family or pwedeng barkada, baka magde-decide kayo na mag-ano na lang kaya tayo, mag-travel na lang kaya tayo, no? Para lahat mag-enjoy, pati mga anak. So, yun yung nasa-sense ko rito. Okay? So, again, guys, daily love reading ito. So, pwedeng ibang love reading yung nasasagap ko ngayon. Pwedeng paparating. Para siyang, horoscope. Pero, collective. Okay? Sa mga naguguluhan. And sa mga hindi naman, guys, nakaka-relate sa reading. So, marami tayong ibang video dyan. Pwede nyo, guys, panoorin. And hayaan na muna natin to sa mga taong nakaka-relate. Muna sa ngayong araw. Okay? Ngayong araw. So, again, check pa natin kanina tong love reading. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong Queen of Cups. So, alam nyo guys, itong relasyon nyo na to, mukhang hindi rin naman talaga siya naging maganda. No, may ups and down din naman nangyari. Tapos, parang naghiwalay din kayo na tong taong to. Tapos, minanifest mo tong taong to. Oh. Minanifest mo siya. Then, parang nung naka-move on ka, di mo na siya naisip. So, yun, na-manifest mo siya. Kaya siya bumalik. And I think yung iba sa inyo talaga nagkaroon ng second chance. Itong comeback na nangyari sa inyo guys, napaka-powerful. Kasi hindi siya guys katulad na nung dati na sobrang hirap na hirap. Itong comeback na to, parang mas nag-matured kayo. Mas naging practical kayo ng person mo. Mas naging wise na kayo, mas nag-matured, ganun din sa relationship, ganun din kung paano nyo i-manage yung pera. Sobrang matured na rin. So, may mga times pa rin syempre na hindi naman ganun guys. Kaayos yung pagsasama, like, may mga pagkakataon pa rin naman na nag-aaway pero sobrang basic. Sobrang minimal lang pero binibig deal ba to? Okay, so again, check pa natin. Kanina itong love reading. Kanina po itong love reading. Additional message pa spirit guide. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. So, meron tayong Queen of Swords. So, yan. Ikaw, ang laki din na naging, yung improvement mo, yung pagiging matured mo, yung level ng maturity mo, guys, iba. Dati kasi siguro napaka-jolly mo lang, may pagkaisip bata. Pero ngayon kasi, guys, yung pinapakita sa akin dito, mas naging matured kayo parehas. Oo, yun yung nasa sense ko dyan. By the way, check pa natin. Meron tayong Page of Wands. Page of Wands. So, again guys, itong Page of Wands kasi, ayan, may mga times pa rin na binabalikan mo, nag-hold back ka eh. Sa nakaraan, like, dati ganun ako, tas ikaw naiisip mo na parang ibang tao na talaga, ikaw ngayon, hindi mo na makilala yung sarili mo na dati kasi tahimik lang, hindi ka mahilig sa social life, gusto mo may pagka-introvert, mas gusto mo ng tahimik, umiiwas ka sa mga, alam mo yun, yung mga yaya, gala, umiiwas ka sa mga ganon, and sobrang nag-focus ka, sobrang nag-seryoso ka sa buhay mo, or yung pagkakaroon guys ng pamilya, mas nagseryoso ka doon. So, minsan kasi nakikita kita dito na nagre-reminisce eh. Okay, tinitignan mo yung buhay mo dati na parang sobrang layo ko na pala sa dati. Sobrang layo na pala ng
ng buhay na meron kayo ng partner mo and ini-imagine nyo dito kung gaano kahirap yung buhay nun and kung paano siya sumuko. Okay, kasi sinukuan niya eh. Baka nahirapan din talaga siya dun sa kanyang pamumuhay before. So again, check natin. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong Knight of Pentacles. So, guys, itong Knight of Pentacles kasi, parang nag-hold back ka talaga. Huwag nyo na kasi guys balikan na. Ito sabihin ko sa inyo, kung gusto nyo talaga na mag-work yung relationship nyo ng partner mo. Again, kung gusto nyo i-work out na talaga yung relationship nyo ng partner mo, pwede nyo balikan yung mga pangit na nangyari sa inyo sa nakaraan, yung mga sakitan, mga pangit na nangyari sa nakaraan, pwede nyo siyang balikan, pero tawanan nyo na lang. Isipin nyo na lang guys, malaking lesson to para sa pagsasama nyo ng partner mo, no? Kung hindi nangyari yon, tingin mo, hindi ka magmamatured na ganito, hindi mag-i-improve tong partner mo. Kasi pag na-experience mo talaga yung sobrang paghihirap, ikaw mismo mapipilitan ka maging survivor, 'di ba? Iso-survive mo yung sarili mo para makasurvive ka dun sa bagay na yon. So, isipin nyo na lang guys na yon ay malaking lesson na lang din para sa inyo. Okay, na kailangan nyo i-overcome. So, again, check pa natin. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. Ayan, no? Yung iba kasi sa inyo, guys, pwede nagiging seryoso pa rin doon sa mga masakit na nangyari, eh. Yun yung dahilan kung bakit kailangan nyo siyang i-give up na. Tawanan nyo na lang. And kung gusto nyo siyang i-work out, huwag nyo nang balikan yung mga pangit na nangyari sa nakaraan. And again, kagaya na sabi ko guys, kung makikita nyo, nandito yung 3 of Swords. So, dapat nandun ka sa point na para hindi ka na nasasaktan, piliin mong maging masaya. Piliin mo yung pamilya mo. Hindi na para sa mental health mo eh. Kasi pagiging selfish yun eh. Kung pipilitin mo lang or iisipin mo lang yung sarili mo. 'Di ba? So, yun yung realidad guys. Once na maging magulang ka, hindi na. Okay, hindi lang ito para sa inyo. Hindi lang to sa makakabuti para sa iyo. Hindi lang to para sa iyo. Para to sa mental health ng mga anak mo. Okay, again, may mga magulang kasi guys na iniisip lang nila yung mental health nila. Minsan yung toxicity nanggagaling talaga to sa nanay. Sa totoo lang, no, sabi nga nila pag napundi na yung ilaw ng tahanan, wala na, sira na talaga yung buong pamilya unless sobrang responsible nung tatay. Bihira lang naman tayo makahanap ng ganon, 'di ba? So, ikaw kung babae ka nanonood, ikaw yung kailangan mas maging matatag dun sa relasyon kasi ganon talaga yon. Ilaw ka nga ng tahanan eh. So, kailangan ikaw yung mas matatag doon sa pagsasama nyo. And, yes, sabi na natin nakakabaliw, nakakaparaning ng mga trauma mo, yung mga past trauma mo. Pero, wala kang ibang choice kundi lakasan yung loob mo. Kasi pag ikaw yung bumigay, apektado yung mga anak mo, pati sila magiging toxic na rin kasi sa toxic mind na meron ka. Okay, so baguhin na natin guys yung culture natin na hindi maganda na parang retirement plan natin yung mga anak natin. Wag na ganon. Kailangan may mga diskarte ka din, maging matalino, sapat na talino, sapat na diskarte. Okay, so again, tignan natin additional message. Oops. Ayan, nag-shuffle yung card.
Kanina po ito, love reading, additional message, spirit guide. Ayan. So, relocation, no? Iba sa inyo guys, pwede kasi nakikimyanan, parang tawag dito, namamyanan, ayan, nahutal. Namamyanan, hanggang ngayon, kasama pa rin yung, may mga kasama pa rin kayo sa bahay. Possible hindi naman na siguro mga biyanan, pero may mga kasama pa rin kayo sa bahay na nahihirapan kayo na ayusin yung pagsasama niyo ng partner mo. So, nandun na kayo sa point na yun yung isa sa mga nagiging toxicity, yung mga taong nakikialam sa paligid nyo. Ang hirap kasi guys, no, ito yung pilitin yung baguhin, no, lalo na sa mga mag-asawa, kasi nakikita ko dito parang mag-asawa to eh. Huwag nyong pilitin na kontrolin yung partner nyo. May sariling utak yan, kaya nga tayo binigyan ng kanya-kanyang utak guys, di ba? Para yun lang yung sundin natin. So, again, kung mali yung ginagawa ng partner mo, doon mo siya bigyan ng guide. Okay? Kung may mali na sa mga ginagawa niya. Pero kung sa tingin mo ikaw na yung mali at nagiging selfish ka lang na parang kailangan masunod lang yung gusto mo, guys, may problema ka na. Okay? May problema ka na kasi pagiging selfish na yan. So, trigger warning, guys. Sa mga matagal na nanonood sa akin, guys, ayan, aware na sila sa akin na mahilig akong magbigay ng advice and pangaral sa reading. Never natin ito tolerate yung mga mali. No? So, again, additional message. Check pa natin. Wait lang guys, ha. Okay. Additional message. My needs and feelings deserve to be heard. Ayan. Pwede mo naman yan i-open sa partner mo. Kung sa tingin mo is deserve mong mapakinggan, marinig niya. Ngayon, kung hindi talaga nakikinig yung partner mo, feeling ko trauma yan. Okay? Kailangan yung pakinggan yung isa't isa, yung hinanakit nyo sa isa't isa. Pakinggan nyo rin yung drama ng partner nyo. And sabi nga nila, communication is the key. Okay? Kung gusto nyo na makasurvive dito sa relasyon na to. Okay? Tignan natin. Additional message. Meron tayong time apart can bring us closer. Ayun, di ba? Sabi ko sa inyo, kung bibigyan nyo lang talaga ng time yung sarili nyo, eto na nga, oh. Mukhang may surprise nga yung partner mo eh. So, parang tuloy-tuloy na talaga tong improvement na to para sa relasyon nyo. Sabi ko nga, hindi talaga naging maganda yung unang pagsasama nyo. Pero nakakatuwa guys, nabigyan ng chance at mas nag-matured itong relasyon na to. Okay, so again, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong in the ashes of hurt, fresh dreams are waiting to be born. Ayan. So, ito yung mga naging problema. Ito. Pero may magandang naging outcome din daw talaga to, no? Yung tipong sa negative na nangyari sa buhay niyo, may positive na tumubo. Naniniwala kayo sa yung sa math, yung negative plus negative is equal positive. Ayan, sa mga mahilig sa mga sa mga math dyan. Totoo yan. So, ibig sabihin, hindi lahat ng negative ay masama. Okay? Parang kagaya ng pagsisinungaling, kaya nga may tinatawag na white lies. So, minsan nakakabuti rin yung pagsisinungaling. Lalo na kung ikapapahamak mo at ng lahat yon. So, yes. Okay? So, ito guys, maganda naman yung naging outcome kasi ito ay lesson and improvement para sa magandang pagsasama nyo ng partner nyo. So, kayo, since nakikita ko naman dito na itong relasyon na to ay
forever na. So, piliin nyo guys, maging masaya at yes, may ups and down, pero pag-usapan nyo and ayusin nyo. Okay, face what hidden truth will set you free. So, again, check natin ha, yung nararamdaman ng partner mo. Okay. So, ito na nga, face what hidden truth will set you free. So, ito na yung nangyayari. Ito na yung pinili mong landas. So, yakapin mo yon, embrace mo na yon. Okay? So, check natin. Okay, doon tayo sa nararamdaman ng partner mo. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Ano yung nararamdaman sa inyo ng partner mo? Nararamdaman? Meron tayong 9 of Pentacles. Diba stability to eh? Nakikita ka niya na someone na stability or ready na siya mag-settle down. Parang nakikita ka niya na someone na ikaw yung magbibigay ng katuparan sa matagal niya ng hiling para sa sarili niya at para sa pamilya niyo. So, hindi to guys parang ano eh. Parang dahil ginusto niya lang sa sarili niya. I think, mag-benefits naman to both side. Kasi, ano naman siya, parang, nagpo-provide din siya. Hindi lang yung bagay na ine-expect mo. Pero makikita mo yung mga action niya, kung paano ka alagaan, kung paano ka asikasuhin. Diba? So, siguro, sabihin natin mas mataas ka sa kanya, pero good provider din naman siya. Check natin. Meron tayong the moon. Ayan. May mga, ano siya guys, tinatago pa rin. Ibig sabihin, may surprise talaga siya sa inyo. Okay, nararamdaman niya sa inyo. Yes, araw-araw niya pa rin iniisip ko ano yung mga maling ginawa niya sa inyo noon. Nagsisisi rin siya. Iniisip niya na sana nga hindi na niya ginawa. Sana nga hindi na nangyari. Pero sa kabilang banda kasi guys, iniisip niya rin na parang may magandang naging improvement to sa inyo eh. At sa kanya. Na parang kung hindi siya gumawa ng ganong hakbang, parang walang mangyayari. Kumbaga parang may nag-giveaway talaga para dun sa success ng isa. Okay, so again, ayan, hinahabol-habol ka niya ngayon. So, di ka kayang mawala nitong taong to. Baliw na baliw sa inyo. Mahal na mahal ka. Mararamdaman mo yung pagkabaliw sa inyo. Kasi parang mas kakaiba ka ngayon. Late niya nang na-realize na mas mahal ka pala niya ngayon. Oh, the Tower, nung naghiwalay kayo. At nung pinili mo, nabuin at niya, nabuin itong relasyon nyo. Mararamdaman mo yung pagbabago niya at mukhang malayo na yung mga, ano eh, parang maraming paninira din sa relasyon niyo. Siguro may mga taong hindi matanggap na kung ano yung relationship na meron kayo. So, yun yung nasasagap po dyan. Okay, so again, check pa natin. Additional message, ano naman yung tingin ng partner mo sa'yo? Paano kanya tignan sa sitwasyon? Paano ka nakikita ng partner mo sa sitwasyon? Meron tayong 2 of Pentacles. O, maano ka? Responsible. Ito kasi nakapokus sa mga responsibility niya. Si 2 of Pentacles, good provider din to. Marunong din to mag-manage ng pera. Maayos kang tao. Pero yun nga, minsan medyo may pagka-emotional ka. Nakikita ka niya na someone na toyoin, topakin. Bigla-bigla ka na lang nagiging emotional, iyakin, no? Ganun kanya nakikita dito. And minsan parang may mga pinagdadaanan ka na ang bigat-bigat sa kalooban mo. Pero sinasabi ng partner mo na nandito lang ako kung gusto mong i-overcome yan. Nandito lang ako na handang tumulong or sumalo para sa'yo. So mga ganong scenarios. Again, Knight of Pentacles. So guys, itong si Knight of Pentacles kasi, ano to eh, someone na mabagal, no? Nakikita mo kasi sa kanya parang walang plano, parang ang bagal, ganun mo siya tinitignan. So, alam naman na yung partner mo yon. Pero sabi niya rito, slowly but surely, hintay ka lang, relax ka lang,
malalampasan din natin to. Ganun yung nakikita ko sa kanya rito. Na magtiwala ka lang. Okay? Magtiwala ka lang sa plano niya. So, yun. So, by the way, tingnan natin kung ano naman yung plano niya talaga. Again. Again, ano yung plano ng partner mo? Meron tayong 10 of Pentacles. Family to eh. Gusto niya talaga guys na, yung buong pamilya ngayon. Kung dati napaka-irresponsable. Masamang tao. Kung lahat na ng kasamaan na tingin mo sa kanya guys. Pero kasi kung makikita mo ngayon, mas consistent na. Okay, maano siya ngayon sa family. Mas maalaga, mas maingat. Ganon. So, check pa natin. Meron tayong 7 of Cups. So, yan. Yung 7 of Cups kasi guys, ano to? Ang dami niyang pangarap talaga. Ang dami niyang gustong simulan. Ang dami niyang gustong gawin. Basta marami siyang plano para sa inyo. And, uunti-untiin niya na yan. Kumbaga, relax ka lang dyan. Siya nang bahala. Okay? Siya na ang gagawa ng paraan para sa inyong dalawa. So, check pa natin. Meron tayong 5 of Swords. So, yun. Nai-stress lang siya kasi minsan may mga problema ka sa pamilya mo na dinadaing mo sa kanya. Tapos parang nawawala siya sa focus, no? Yun yung dating sa kanya. Parang nawawala siya sa plano niya na parang relax lang. Problema mo muna yan sa family mo. Sige, ikaw na mas stress. Pwede mo yung open sa akin. Pero minsan kasi baka nabablame mo sa kanya, ibabato mo sa kanya. Na ano siya, nawawala siya sa focus. So, hayaan mo siyang dumiskarte rito. Kasi mukhang may plano itong partner mo. So, hayaan mo lang siya. Okay? Check natin. Additional message. Meron tayong the future I daydream about our future. Together, going on adventures and growing old together. I want it all. Diba? Mahilig kang mag-travel. Si partner mo guys, kaya kang sabayan sa pagiging adventurous mo. And, ayun, growing old with you eh. Gusto ka na niyang kasama talaga sa pagtanda niya. Meron tayong I'm ready to live a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. So, yon, hindi niya talaga guys kaya makisama sa toxic na pamilyang meron ka. So, pwedeng sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo na parang ayaw niya talaga na doon kayo siguro titira kung namamyanan kayo. Kasi parang ramdam niya na ayaw sa kanya ng family mo. So, siya kasi kaya gagawa siya ng paraan dito. Kaya parang yung setup nyo guys, hindi talaga siya maayos ngayon. Pero maganda naman yung nakikita kong plano niya dito sa future. Okay yan. I'm leaving. Gusto niya nang umalis sa negative na buhay na meron talaga sa inyo guys. Parang feeling niya hindi nagpa-function ng maayos yung mga plano niya dahil doon. So again, message niya sa inyo. You were the best thing in my life. Diba? Kung yung pinakamagandang nangyari sa buhay daw niya. Parang, yes, may mga hindi magandang nangyari, pero yun yung naging daan para mag-grow siya eh. Meron tayong You Speak to Me Through Music. Meron tayong I'm starting to understand our connection. Diba? Simula ngayon, iintindihin niya na kung ano yung sitwasyon na meron kayo. Uunawain, pakikinggan. So, yon. Basta siya yung magiging guidance mo rito, guys. Okay, so zodiac sign. Meron tayong Taurus, Leo, Aries, and Virgo energy. Meron tayong Sagittarius, Libra, Scorpio, and Aquarius energy, Pisces, and Capricorn energy sa side ng person mo. Okay, so, check pa natin. Again, sa side mo, nararamdaman mo naman sa partner mo. Knight of Pentacles. Nararamdaman mo may plano naman siya kahit mabagal to, no? Kasi talagang sobrang ina-analyze niya yung mga bagay-bagay. Takot ata magkamali itong partner mo ngayon. Kasi ang dami na niyang bigla ang desisyon dati na nauwi lang talaga sa pagkakamali. Din may parang natututo eh. Ayan. Basta alam niya, ayaw kanyang mawala dyan ka lang.
mahal ka niya, so siya nang bahala. Okay? So again, meron tayong tough ones, 2 of Wands. May pag-aantay, may travel talaga. So, inaantay ka lang din nito sa mga planong gusto mong gawin kasi ikaw lang yung, ikaw lang yung pakikinggan niya muna sa ngayon, yung mga plano mo. Nakikita ka niya na someone na matured talaga doon sa sitwasyon. Okay, lalo na sa kung paano mag-manage ng pera. So, Jack sign sa side mo, Taurus, Leo, Aries, Gemini, Cancer, and Virgo. Meron tayong Aquarius, Scorpio, Libra, Pisces, Capricorn, and Sagittarius. Okay, in the near future ka tayo ng isang card in the near future. You're mysterious. I can never seems to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. So, medyo clueless siya kung ano tumatakbo sa isip mo. Kaya parang dating sa kanya, napaka-misteryoso mo. Ikaw yung tipo ng tao na napaka-mahiwaga, na lahat ng bagay na meron ka ngayon, never niyang na-realize, never niyang inisip before. Okay, so guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit, again, hapon na tayo lagi mag-upload. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.